Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano mag-fill up ng Visiting Relatives application form para makapunta kayo sa Japan. Tara at simulan na natin! Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano mag-fill up ng visiting application form para magkaroon kayo ng visa sa Japan. So, click lang natin tong Japan Embassy Philippines, then i-click nyo tong Visa Consular Services. So, dito sa website na ito guys, dito nyo mada-download yung mga forms na kakailanganan natin sa Japan. Then, after that, yan, i-click lang natin to guys, itong visa application documents na nasa baba. Scroll down nyo lang, then ito, i-click nyo tong visa application form. So, meron din naman dyan example. So, pagka-click natin ng visa application form, ay lalabas na guys yung pinaka PDF file para ma-fill out nyo na. So, eto lahat yung ating visa application form. Consisting siya ng 2 pages, guys. Ayan, 2 pages siya. So, unang-una na dapat kailangan na meron tayo ay ang ating passport size picture. So, mahigpit ang Japan dyan, guys. Kaya sundin nyo kung anong size ng picture yung i-paste nyo sa documents. Then, pag-fill up naman itong visa application form sa Japan, napakadali lang guys. Sa surname, i-click nyo lang yung surname. Then, tatype nyo lang yung last name nyo. Ayan. For example ako, ayan. Then, dito magkasama yung given at saka middle name. So, kailangan kasi, kapag nag-fill out kayo, nakalabas na rin yung passport nyo kasi yun naman din yung kakailanganin natin. Dapat same sa passport nyo at saka dito yung pangalan nyo na ilalagay. For example, ayan. Tapos, kabuuan ng middle name. Mag-invento na lang tayo ng pangalan. Ayan. Ayan. For example. Ngayon, kailangan itong other names, including any other names or have been known by, NA nyo na lang yan, guys. Date of birth, mauuna yan yung day, 10 month at year. For example, ayan. Dash anong month tsaka year. Ganito. Place of birth, guys. Ayan. Tapos, anong country. Ganito lang kadali mag-fill up, guys, ng form. So, i-click nyo lang male or female ba kayo. Ayan. Pwede nyo i-click dyan. Then, anong status nyo guys? Kung single ba kayo, married, divorce. Kung single kayo, i-click nyo dito, single. Nationality, lumalabas naman dito guys. Sa nationality, may option kayo dyan. Hanapin nyo na lang Philippines. Ayan. Kaso hindi siya lumalabas yan. Scroll down nyo. Then, makikita nyo yung Philippines dito. Yan. Click nyo, Philippines. Former, nationality. Wala naman tayong form na nationality. So, lahat ng mga guys, kailangan walang blanco dito sa form nyo. Kapag tulad ng former and other nationalities or citizenship, kung wala naman kayo ilalagay dyan, lagyan nyo na lang ng not applicable. So, ID issued to you by the government. So, ang in-enter ko dyan guys ay national ID. Kung wala kayong national ID, yan nyo na lang. Ayan, for example, lagyan ko na lang siya ng ganyan. National ID. Dito. Then, passport natin ay ordinary. Ordinary lang yung ating passport. Then, click nyo na lang to passport number. For example. Place issue niya, saan ba yan place issue? Saan nyo nakuha? Manila. Ayan. Issuing authority yan, DFA Manila. Date issued. Lahat ng mga nasa details dito naman guys ay nasa passport nyo. So, hindi naman na kayo mahihirapang mag-fill out nitong mga forms. Susundan nyo lang guys kung ano yung nakalagay dun sa passport nyo. Ayan.
2,000. For example lang itong pag-fill up ko guys ha. Certificate of eligibility number, wala tayong ganyan, kaya not applicable. Purpose of visiting to Japan / status, ilalagay nyo lang dyan, visiting relatives. Ayan. Intended ng length of stay nyo sa Japan, nasa sa inyo yan guys. Pero ako, syempre, 90 days yung ilalagay natin. Date of arrival in Japan, kung kailan ba yung travel nyo talaga. For example, maglalagay kayo yan. July 2, 2025. Then, name of ship or airline. Pwede nyo isulat Japan Airlines para yayamanin. Port of entry in Japan. Ayan, Narita tayo. Ito yung name and address of hotel or person with whom applicant to stay. So, kailanganin natin guys na dapat, kung visiting relatives kayo, isusulat nyo dito yung inviter nyo. For example, ang nag-invite sa inyo, kapatid nyo, sisulat nyo lang yung full name niya dyan. Telephone number niya, kailangan active. For example, address niya sa Japan, ito yung kakailanganin natin na address sa Japan. Syempre, kung visiting relatives kayo. Dates and duration of previous stay. Kung wala naman kayong previous stay sa Japan, guys, type nyo lang NA. Then, our address. Kailangan maliwanag din yung address natin dito sa Japan. So, kung may purok kayo, for example, yan. Ito-type nyo lang dito. Telephone number. Wala tayong telephone number. So, kapag nata-type ako guys dito, linalagyan ko ng Philippines. Tapos, yung ating code or zip code, nilalagyan ko din siya. Para talagang detailed. Then, yung ating mobile number, for example, then our active email. Yan, kung may email address kayo, kunwari lang to ha, yan. Yan, yung pag-fill out natin. For example, kung student kayo, iti-type nyo dyan, student. Kung wala naman kayong profession, ayan, inyo na lang, not applicable. Then, ita-type nyo kung sino yung, yung address ng inyong employer. For example, anong company kayo, ita-type nyo dito, company name. Company name, telephone number, yan. Kung landline, click nyo lang dyan. Then, address nila. Yan, kunwari, iba. Zambales, Philippines. 2201. Yan. Ganyan lang kadali guys mag-fill up ng application form. If in case partner, profession, or other than that of parents, if applicant is minor, wala naman tayo. Kung solo nyo lang, ayan, not applicable. Dito sa guarantor or reference in Japan, i-provide nyo yung guarantor nyo. Kung yung nag-invite sa inyo, ilalagay nyo lang dito. Yan, kakopy nyo lang yung nasa taas. For example, ito, dahil siya yung tutulayan sa Japan, kakopy nyo lang din. Ayan, copy nyo lang for example yung mga details sa taas. Then, address, same lang din dun guys. Sa taas. Ganun lang. Then, kailangan consistent tayo sa date of birth. For example, nang invite sa atin. Kasi mag-a-appear din naman yan dun sa mga applications na natin, ipapasa natin. So, relationship to applicant. Ano ba relationship nyo? Kung tita nyo siya, kapatid nyo siya, pinsan nyo siya, ilalagay nyo lang dyan. For example, cousin. Ayan. Then, ilalagay nyo rin yung occupation niya. For example, ayan. For example, siya ay teacher sa Japan. Ilalagay nyo siya teacher. Then, siya ba ay permanent status or may working visa siya doon? Lalagay nyo lang din. Permanent resident.
If the inviter, if inviter in Japan, please write same as above if the inviting person and the guarantor are the same. So, kakopy lang naman natin same as above. Same as above. Yan, same as. Ayan guys, so same as above din naman dito sa address. Then, lahat yan type nyo same as above. Kasi, siya yung guarantor natin pagdating dun sa Japan. So, if in case na hindi na puno, ganito yung technique na ginagawa ko guys. Type nyo lang dito. Yan. Tapos, gawin yung black. Kasi minsan talaga, yan. Hindi siya kasya dun sa intended, Then, i-ano nyo na lang. Ayan, female. Ulit, relationship, same as above. So, lahat yan, guys, kung siya naman ang guarantor, yan lang yung i-click nyo. Alam nyo ba, sobrang dali lang talaga fill up ng form. As long as yung mga details ay meron kayo ng inyong guarantor, tsaka yung details nyo, lahat naman yan nakalagay sa passport. Then, last na ay remarks and special circumstances. Wala naman tayo nung ilalagay dyan. I-NA nyo na lang. Then, kailangan nyo to guys sagutin. Ito mga questions na to. Have you ever been convicted of a crime or offense in any country? Siyempre lahat to, sasagutan natin no. Been deported or removed from Japan. Been convicted and sentenced for drug offense. Then, engaged in prostitution. Committing trafficking in persons. Siyempre yan lahat no. Then, i-click natin dito, not applicable. Dahil wala naman tayong mga ginawang kababalaghan sa Japan. Then, dito guys, ilalagay nyo yung, kapag ka-print nyo nitong application, dito nyo lalagyan yung signature. So, dyan yung signature nyo, ilalagay nyo dyan guys. Then, dito date application, kailan nyo siya ifa-file. So, saka nyo na lang din sulatan kapag ifa-file nyo na talaga siya doon sa Japan Embassy. So, blanko nyo na lang din muna to. So, that ends our application form, guys. Ganun lang kadali. So, hoping natuto kayo sa ating pag-a-apply ng visiting relative sa Japan. Ganyan lang siya kadali. Hindi kayo mahihirapan. So, yan. Zoom ko yung mga details. So, lahat naman to kompleto. Then, ready for printing na to. O, diba? Sobrang dali lang. Ayan. Hoping sa next video ko, yung mga tutorial ko ay supportahan nyo ako guys. Dahil marami pa tayong matututunan at hoping mag-comment dito yung mga nakapag-apply na ng Japan visa na grant na. Yan. Sama-sama tayong magkita-kita sa Japan ngayong taon. Kung nagustuhan nyo ang aking video, don't forget to like, comment, and share para sa mga updates. At kung may mga katanungan kayo, don't forget to comment down below. Hanggang sa muli, paalam!